Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Elber B. Hugalbot. Malungkot na balita ito. Sabi niya, "This is very sad. Even the strongest among us can sometimes succumb to financial hardship." Isiner ni Elmer Hugalbot ang post ng Mindanao Sentinel. Married Marine couple dies in shooting inside military base in Zamboanga City. A tragic shooting incident involving a married couple who were both active members of Philippine Marines shocked the military community after it unfolded inside the Marine Brigade Artillery area in Camp Barangay Kabatangan, Zamboanga City. Authorities identified the victims as Staff Sergeant Julian Arzaga Santillan, 37 years old, and her husband, Staff Sergeant Dante Santillan, both active duty personnel of the Philippine Marines. Excuse me, According to initial findings of the Philippine National Police, investigators are treating the incident as a possible murder-suicide after evidence suggested that the husband allegedly shot his wife before turning the firearm on himself. Ito naman. The shooting reportedly occurred within the premises of the Field Artillery Battalion in Barangay Kabatangan. Police said Staff Sergeant Julian, who served as a liaison officer of the Field Artillery Battalion, sustained 3 gunshot wounds, 1 to the head and 2 to the body, which caused her immediate death. Staff Sergeant Dante, who was assigned to the 18th Marine Company in Zambales, suffered a gunshot wound to the head. He was initially rushed to a hospital for emergency treatment but later succumbed to his injuries. Peace and Order Committee Chairman Fred Atilano confirmed that Julian was declared dead at the scene while her husband was still alive when responders transported him to a medical facility. Investigators revealed that the couple allegedly engaged in a heated argument shortly before the shooting occurred. Authorities are pursuing multiple angles in their investigation, including reports that the couple had been experiencing personal and financial conflicts. Ito may sweldo na ang mga ito. Every month, tumatanggap. Nahihirapan pa sila sa buhay. How much more yung ordinaryong trabahante, yung araw-araw lang na kumakayod, kumikita ng 300, 400, 500 a day. So, yung hirap sa buhay ngayon. Based on information gathered by investigators, one possible source of tension involved a tricycle owned by the family. Reports indicated that Dante allegedly wanted to sell the vehicle while Julian prepared obtaining a loan instead of disposing of the asset. The disagreement reportedly escalated amid other unresolved personal issues, leading investigators to consider financial problems as one of the possible factors behind the tragedy. Police, however, emphasized that these details remain part of the ongoing investigation and have yet to be conclusively established as the motive. Nakakalungkot. Ito, Staff Sergeant na baka more or less nasa 20 years na sila sa serbisyo. At dahil marami ng experience, lalo na itong si Staff Sergeant Dante. Kung nasa Marine Company siya, sabak sa bakbakan yan. Kasi kung saan yung pinakamagulong lugar, nandyan yung Marines. So, ang wife niya, dahil babae, I don't know kung nasa opisina, kailan. Again, nakakalungkot.
Mataas-taas na rin ang sweldo ng sundalo ngayon. Yung mga private, mga natulungan naming nakapasok, ang kanilang sweldo, net income, net. Kinsinas, katapusan, 15,000. So, 30,000 ang nasa matanggap nila sa ATM. Minus deduction na yan. Hindi pa kasama yan yung pangkain, yung subsistence allowance na umabot na ng 10,500. Kaya ang gross sweldo ng private ngayon is nasa 40,000 plus. So malaki-laki na rin. So itong mag-asawa, I don't know bakit sila nagkaroon ng problema. Baka ito ang malungkot na pangyayari sa buhay sundalo is yung pumaraming utang. Nalibing sa utang. Kasi noon, once nga nagsundalo na, mamaya nandyan na yung mga magpapautang. Matukso yung sundalo, maglulon na siya. Hanggang later on, kakaunti na lang maiwan sa kanyang ATM every kinsinas katapusan. Ang ginawa na ata ngayon is, ang bagong mga sundalong pasok, hindi pwedeng mangutang. Which is good. So, lesson learned. Financial management. And we must live within our means. Kami, ako, nung nasa serbisyo ako, parang minsan lang akong nangutang. GSIS. Kasi nag-schooling ako noon. Yung sweldo ko, eksakto lang para sa pamilya. Magastos ang mag-schooling. Kaya, napilitan akong nag-loan sa GSIS. Yun lang ang alam ko. After that, wala na. Ang wife ko, marunong mag-budget. Kung ano lang yung sweldo namin, yun lang. Kaya nasubukan namin, yung 1 kilong karne ng baboy, i-divide niya yan into 8 parts. Panggisa-gisa lang ng gulay. Kaya, pag naggulay kami, mabibilang mo lang yung hiwa. 1/8 of a kilo. Yun lang ang ihalo sa ginisang gulay. At least nakasurvive kami. Kaya, again, financial hardship. Kung nahihirapan itong mag-asawang Marines na ito, how much more hirap sa ordinaryong mamamayan. Nakikiramay po tayo sa pamilya ng mag-asawang ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako dahil para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon humanagyod pag-atop sa balay ni auntie ug maayo na gyud nga tan-awon. So dili na sama gani nga mga buslot na ang yangiro. So karon maayo na. So kini si auntie usan ni siya kabalo nga wala na niya kakayahan sa pagpuli sa iyang atop apan karon nalipay siya nga natagaan siya giro. Salamat nga napulian na gyud akong atop. Mabainting ko na ni katuig. Nakayag na. Oo. Salamat sa Ginoo ang naghatag ani. Oo. So pila na di auntie ka tuig nga nabalo ka na? Upat ka man na bulan. Upat pa ka bulan. Oo. Oo, so kuan gyud auntie ba dugay-dugay nang wala mo nakapuli og atop, namatay na lang si uncle. Oo, dugay-dugay na. Mm. Among atop. Oo. Lagi.
So, pila ka buki mong anak, ante? Upat. So, tanan na nakapamilya, ante? Tanan na. Ay, so, ang nagpuyo karon, ikaw ra sa imong balay nagpuyo karon. Akong mga apo. Ikaw ug ang imong mga apo. So, pila na da imong edad, ante? 57 o 55. 55 ka na. Oo, so, kuan na gyud, ante ba? Pila na ka buki mong apo, ante? Unom. Na. Oo, sige. So, salamat kay ante. Salamat sa paghatag sa sin. Oo. Kaya makabid.